Ayun sir, bali, nandito po ako ngayon sa 2,000 square meter beach lot. Ayan, so, beach lot po ito. So, almost, I think, nasa 80 to 100 meters po yung frontage niya sa dagat. So, ito yung dagat. Ayan, and ito po yung property. So, napakaganda po nito. Napakaliwalas. And, ang good thing dyan, may kapitbahay ka na. Ayan, so, nasa likod lang. Kaya, hindi naman siya risk o live na lugar. Kasi, may community na po dito. And, from, Barangay Road o sa kalsada, so nasa 5 meters lang po yung distance niya, no? So napakalapit. And pasok naman po ang 4 wheels. Kahit para Manila ka, abot naman po sa property. Ayan, so napakaganda po nito. Ang linis, oh. Carabao grass. Ay, ito po pala yung tinatawag na Bermuda. Kung ito nga ba yun, o Carabao grass. Ayan. So ganda. Yan, bali, yan. So, dito po sa datayon ko, pwede ka mag-train ng Cooper's house. Yan, napakahangin po sa park na to. Talagang nakaka-relax. Yan, so, pwede ka mag-train ng Kubo. Rest house dito, ayan, sa park na yan. And yan, bali, ito po yung view. Napakaganda. Ayan. Ayan yung kung mapapansin nyo, may bato sa gitna. So, ang pwede natin gawin, same scenario nung kabilang beach, resort. So, nilagyan po nila ng kubo dyan. Tapos, nilagyan lang nila ng tulay going doon sa kubo. So, pwede rin natin gawing idea. Dito sa property, ano. Ayan, ang ganda. And yun sir, bali hindi ka mag-worries dito na baka pag bumaha, abutin yung property kasi mataas naman po yung tayo niya. Ayan, so hindi naman po naabot dito ang tubig, dyan lang sa baba. And kahit bumagyo, so hindi po nalakas ang alon dito kasi kung mapapansin nyo, sa Google Map, pa letter C po, yung dagat dito, ano, so hindi siya open. Kaya kahit malakas ang alon, bumagyo, kalmado po ang tubig dito. And hindi ka magre-risk kasi napakababaw lang po ng tubig kahit lumakas ang alon man kung sakali, kahit abot doon, almost 300 meters dito, baywang lang po yan, o abot dibdib lang. Kaya hindi po ito risky sa bata. Kung may bata ka, hindi siya delikado. Napakababaw lang po ng tubig. And maganda po ang dagat dito. Kahit i-search nyo sa Google Map, lalabas dyan, Barangay Kapaluhan, White Sand Beach. So, white sand po ang buhangin dito. So, hindi naman siya totally white. So, medyo brown, pero pag nasikatan ng araw, puting-puti po talaga. Ayan. Panalo po ito. 2,000 square meter. And yun, bali title po ito. At bihira na po tayo makatagpo na napakaliit o small cut na title. Ano? So, titulado po ito, buy seller. Buhay ang paperma. So, clean title po ito. Ayan. And may bakod na rin po yung property na mahugani. So, kita mo na yung boundaries. Ayan. So, yung mahugani na yan, yung kabila, sa kabilang property. So, ito naman po yung property natin, ano. So, itong part, medyo madamo, pero dati po rin yung Carabao grass. So, sa ngayon, medyo madamo, kasi hindi na rin po nasikaso ng may-ari. Kaya, hindi na siya nami-maintain. So, 2,000 square meter, pakaba po yung cut niya. Kaya, mahaba yung front niya sa dagat. Ayan. Panalo to. Ano pag nalinisan. So, napakaganda po. Huwag mo na palang pasensor, napakamura. Ayan. So, ito na sir. Recommended ko to. Ito na. Ayan, napakaganda. Ayan. So, yun lang yung dagat. And, may community po dito. Napakalapit lang sa school. So, sa school, I think nasa mga 2 to 3 minutes drive lang. Nasa school ka na ng elementary at high school. Kaya kung may kids po kayo, and napakalapit lang sa barangay hall. Ayan. And may katabi po itong resort. Limot lang ako sa name. So, may katabi po yung resort at dinadayo na rin. Ayan. So, ayan. Bali, ito po yung boundaries niya. May bakod siya na mahugani. Ayan. Kaya, hindi ka na rin mag-worries kung nasan yung boundary. And meron po itong mohon. At buhay pa. So, pwede ko pong ituro sa inyo. Hindi ko lang na-videohan kanina. Ayan. So, may mohon pa siya. Ayan. So, panalo to. 2,000 square meter. Ayan. So, mahaba pa po ito. Estimate ko nga po is nasa 100 meters or higit pa yung frontage niya. Napakahaba. So, kaya naman ganun kahaba kasi pahaba po yung property, pahaba yung gayat niya. Unlike sa subdivided lot, yung gayat niya, pahaba na maliit yung front sa dagat kasi pinagkakasya nila na lahat may frontage. So, ito naman po pahaba na dikit sa dagat kaya napakahaba ng frontage. Ayan. So, panalo to. Panalo po ito. Lilinisin lang. Ayan. Babayin ko yung yung dagat. May daan ba dito? Sige ate, dito tayo dumaan.
May tinik ha. Yeah. Oops. Yan. So ito po yung itsura niya sa baba. So may bato siya pero hindi naman tumasakit sa paa, no? So ito lang naman yung may portion na bato, pero yung gitna niya buhangin po yan kasi narating ko na to nung low tide nung nakaraan. So dito kasi po kami madalas maligo din nun. So kung mapapansin nyo, buhangin na po yan yung part na yan. Ayan. So ang good thing dyan, mababaw lang kahit bumagyo, lumakas sa alon, hindi ka po mag-worries na lumakas yung alon and hindi makakabot sa property kasi mataas po yung tayo. Ayan. So buhangin na po yung portion na yan. And pino po ang buhangin dito. Ganito. Ayan. So pino ang buhangin. Bali, isa rin po ito sa may pinakamagandang dagat dito sa Calauag, Quezon. O ito na po talaga yung pinakamagandang dagat sa Calauag. So ito lang may portion na batuhan niya. Pero yung mga gilid niya mga kaparmlat tuloy. Yung gilid niya, so clear na po yun. Wala halos batuhan. And kung ayaw mong maligo sa tapat, pero naman sa karatig, Ayan. So, and may na-check po ako na page na nagbebenta ng farmland for sale dito sa Kapaluhan kasi marami po dito sinasubdivide. So dito may sinasubdivide din, kaya lang nagti 3,000 na per square meter and 3,000 up to 8,000 po per square meter na dito sa Kapaluhan. Ganun nakataas ang value ng property dito. Ayan, so ginoogle map ko po yung property. Ayan, para at least may idea din po kayo sa Google location. Ayan, so unang-una, if sinerch nyo po, Barangay Kapaluhan, Calauag, Quezon. So lalabas po dyan is, ayan, Kapaluhan, White Sand Beach. So White Sand Beach po yan mga kaparmlat. Although hindi siya ganun kaputi, pero pag nasikatan ng araw, sobrang puti po ng buhangin dito mga kaparmlat. White sand po yan. Ayan, bali ito po yung community ng Barangay Kapaluhan. Ayan, so may barangay hall po dyan. And may elementary at high school na rin po. Ayan, so ang good thing din mga kaparmlat, if may kids po kayo, pwede na po nating enroll dito. So walking distance lang po dito sa property. Ayan. So napakalapit lang dito sa barangay hall and elementary at high school mga kaparmlat. Ayan, so ipin lang natin. Ayan, balik ito po yung bahay dun sa video. Ayan, so ito na po yung property na 2,000 square meter and bali may karatig po itong resort. Ayan. So bali ito pong linya na nakikita nyo, ito yung road ito po yung barangay road ng Barangay Kapaluhan mga kaparmlat. Ayan. So babay po yan. So yan, bali dun sa huli ng video, ito po yung pinakita kong video dito sa resort na to. So explore natin yan mamaya. Ayan, so bali mga kaparmlat, hindi lang nakita sa video So kasi sa likod ng property ako nag-start, pero almost 4 to 5 meters lang po yan sa kalsada. Ayan, so bali hindi lang kita masyado. Bali may road right of way po dito going dito sa resort na access road na rin po going dito sa property kasi public naman yan. Pwedeng dyan na rin po tayo dumaan. So almost 4 to 5 meters lang po, kaya pasok na pasok po ang sasakyan sa property. Ayan, so itong nakikita nyo, itong lane na to, hindi lang masyadong kita pero pasok po ang 4 wheels dyan kahit bios. Ayan, maganda naman po ang daan dyan mga kaparmlat. Ayan, so napakalapit lang po nito sa community, kaya hindi siya risk, hindi siya liblib. And sa town proper mga kaparmlat, may distance po ito na almost 1.5 hours to town proper ng Calauag kasi from National Highway, so magdadrive po tayo ng almost 1 hours going sa property. Kasi ang kalsada po dyan is 50% rough road, 50% po yung cemented. Pero if mapuli cemented po yung kalsada dyan, so mabilis na po yung travel time natin. So yan naman po ide-develop. And marami na po akong na-witness na kalsada na dating rough road na ngayon po ay cemented na. At isa na rin po yung Barangay Kapaluhan. So dati, talagang rough road po ang daan dyan. So sa ngayon, mas marami na po yung cemented. So yan naman po ay may budget. And yun nga lang, hindi siya dire-diretso. So every year po yung budget dyan. And ang kagandahan dyan mga kaparmlat, so sa improvement po ng daan, nakapokus ang municipal. Barangay Kapaluhan po, isa sa may pinakamagandang dagat dito sa Calauag, kaya plano po yung gawing ecotourism ng Calauag, kaya ide-develop po yan mga kaparmlat. And
And ang good thing dyan, mura pa po yung property mga ka-farmlat. Kasi yung mga karating niya, may nakikita akong posting sa online na to 3,000 to 8,000 pesos na po per square meter ang price dito sa Kapaluhan. Ano. So, ang good din yung mga ka-farmlat, napakamura lang po ng property. So, almost 1,150 pesos lang po ang per square meter. And ang dagat po dito, kung mapapansin nyo, ayan, so, letter C po yun mga ka-farmlat, kaya child-friendly po ang dagat dito. Ano, hindi ganun kalakas yung alon, unlike sa ibang dagat na open, kumbaga open, na malakas yung alon. So, dito, letter C siya, kaya hindi ganun kalakas yung impact ng tubig sa baybayin, ano. So, safe na safe po ito mga ka-farmlat. And kung napansin nyo, mamaya dun sa last video, ano, so pinakita ko doon, yung low tide. So, kasi nung pinuntahan ko yung properties, high tide siya, kaya hindi natin nakita yung baybay niya, ano. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng crop video sa mga old videos natin, ano. So, and idinagdag ko na lang po dito, ano, dun sa huli ng video, ayan. So, bali dito po ako kumuha ng video, ano. So, ito yung binidyohan ko noon time na yon, itong resort na to, na dinadayo na rin mga ka-farmlat, ayan. So, pwede nyo niyang i-stock or pwede nyo na rin puntahan o mag-overnight po tayo dito o kayo. So, pag nag-tripping po, ano, para at least ma-enjoy nyo rin yung beach or dagat ng Kapaluhan mga ka-farmlat, ayan. So, dinadayo na rin po ito, ayan. So, kung mapapansin nyo, white sand yan mga ka-farmlat, lalo na pag mainit, ano. So, puting-puti po ang buhangin dito, ayan. So, hindi natin ma-scroll. Okay, abot dito lang siguro to. Ayan. So, yan mga ka-farmlat. Talagang dinadayo na rin siya, no? Ayan. Ng mga adventures. So, lalo na po pag mahal na araw mga ka-farmlat. So, maraming dumadayo dito. Ayan, nagka-camping. Ayan. So, kalimitan, family bonding mga ka-farmlat. Ayan. So, yan. Ayan mga ka-farmlat. So, dito ako kumuha ng video ng time na yan. Dun sa huli ng video. So, yan, papakita ko po sa inyo yung video, ano, pag low tide, kasi high tide tayo pumunta sa property. Ayan, so, panoorin po natin. Ayan mga ka-farmlat, ano, so, after tripping, and diretso po tayo sa dagat para at least, makita rin po ng buyer natin kung gaano kaganda ang dagat ng Kapaluhan, ano. So, yun mga ka-farmlat, kung may kids po kayo, ayan, or family na nandito sa Pinas, ayan, so, pwede po tayong pumunta dito sa dagat after tripping, ano, ayan. So, pwede po kayo mag-overnight dito kasi may mga resort naman po na pwede tulugan, ayan. So, ito po yung service natin. Then, punta natin lahat. So, ayan po yung resort mga ka-farmlat na pwede natin tulugan, ayan. So, ganda po yung dagat dito, white sand, ayan, napakaganda po. Pino po ang buhangin dito mga ka-farmlat. And then, ito po yung dagat niya. Wow, napakaganda mga ka-farmlat. Ayan. So, gantong time po maganda pumunta dito kasi low tide. Ayan. So, ganito po ang buhangin dito, pino. Ayan. Wow. So, ganito po kaganda ang dagat dito sa Kapaluhan mga ka-farmlat. Ayan. So, ganda. Ayan mga ka-farmlat, pag low tide, pwede ka magmotor dyan sa part na yan kasi malayo po ang hibas dito. Hindi lang good thing dito mga ka-farmlat, kung may kids ka, no worries po kahit maligo sila dito kasi walang kakalunuran, ano po, kasi malayo po ang hibas dito. And then, kumbaga mga ka-farmlat, hindi ganun kalalim yung dagat dito, mababaw lang. Ayan. Pag low tide, abot doon po ang tubig niya. And then pag high tide mga ka-farmlat, abot dito po sa tinatayuan ko, ano. Ayan. So, mababaw lang po ito, ano, kahit low tide or may kids kayo. So, hindi po risky maligo dito kasi mababaw lang po itong area na to. Ayan. So, white sand po ito mga ka-farmlat. Ganda. Ayan. So, ganito po kaganda ang dagat dito. Wow, wala lang to sa linis. Itong part na to. Ayan. So, kung may kids po kayo or family, ayan, pwede nyo pong isama sa viewing para at least may family bonding din po kayo. And then, yun, pwede po tayo mag-overnight dito. Ayan. So, marami naman pong resort na pwede puntahan. Ganda. Tahan natin. Sarap ng hangin mga ka-farmlat. Wow. Si Vice. Sitting pretty ka dyan, ha? Ayan. So, ito po yung service natin. So,
yun mga ka-permlat, ayan, so pwede ka rin bumili ng bangka dito sa Kapaluhan, ano. So ayan, para at least libangan na rin. So pwede ka pong isda. And then yun mga ka-permlat, yung sabi ko kanina, pwede mo siyang ipalaot sa ibang tao, ano. And then sa huli, hati po tayo. Ayan, hindi tayo, kayo po. Ayan, so hati po kayo sa huli. So yun mga ka-permlat, ayan. So, ang kagandahan dito pag may sarili kang mga ka-permlat at pinalawad mo sa iba, so pagdating ng hapon, may sariwang isda ka po, o pwede mong ibenta or pwedeng panarili, ano hindi natin bibilhin sa bayan. Ayan, so yun ang kagandahan dito mga ka-permlat, at malilibang ka po dito. Ayan, kung retirement plan po ang hanap mo, tamang-tama po ito mga ka-permlat. Ayan. So, ayun, may nagmumotor.